Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for June 2025. So Gemini, nasa kalikitnaan na po tayo ng taon at karamihan po sa inyo na Geminis ay may birthday din sa buwan ng June. So ano ang mga plano ninyo? Ano ang mga goals and wishes and manifestations na gusto mong matupad this month, especially sa mga Geminis na nagbe-birthday sa buwan na ito? Comment down below, isulat mo dyan yung mga bagay, mga wishes, mga plans, mga dreams na gusto ninyong matupad Geminis this month. Use my comment section as your manifestation board para maramdaman at makuha ng iyong spirit guides ang frequency. Isa yan sa mga kapangyarihan o mga ways to manifest things is to write it down. So isulat mo na yan dyan and feel free to manifest your wishes and plans for the month of June. Okay, Gemini, kunin mo lang yung mga resonate ka ha and leave the rest. Yung ibang impormasyon ay para po sa ibang Geminis yun. Kaya relax ka lang, sit back, relax, and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages sa kaloob sa iyo ng ating spirit guides every time na may reading tayo, especially for today. Okay? So, Gemini, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa tuwing nanonood kayo sa akin at sinusuportahan niyo po ako and this channel, especially for not skipping the ads. Thank you again, Gemini. So, ano naghihintay sa inyo ngayong June 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Two of Cups. Lovely, lovely, lovely. In the area of what you want, you have the Moon card. In the area of what you need, you have the Justice card. Interesting. In the area of what's affecting your current energy, you have the Hanged Man. In the area of your near future, wow, meron kang Nine of Pentacles, financial freedom, independence, earning, enjoying the fruit of your labor. Napakagandang near future nito. In the area of your challenge this month, Gemini, may Ten of Swords. Okay, pag-usapan natin yan. In the area of your fortune this month, you have the Hermit card. Interesting. In the area of your divine advice, you have the Page of Swords. At ang outcome mo this month, Gemini, meron kang, wow, Ten of Cups, happiness, harmonious relationship with the family members, with everyone that you love. May mga magaganap pa dito. Pag-usapan natin to in detail later. But first, at the bottom of your deck, you have, wow, the Magician. Ngayong buwan, ikaw ang Magician, Gemini. Meaning, everything you manifest can come true. Basta dire-diretso yung manifestation powers mo. At patuloy mong hilingin yung isang bagay na talagang dinadalangin mo kay God, sa universe, kay spirit guides. I'm hearing that you can achieve this month. Okay? Kung ano man yung mga balak mong gawin, mga balak mong buuin, kayang-kaya mo siyang i-achieve sa buwan na ito because yung energy mo in your background is the Magician card. Nakita ko dito na kung meron ka mang kaba, kung meron ka mang takot, kung meron ka mang alinlangan sa mga bagay na gagawin mo, sa mga bagay na gusto mong simulan, sa mga bagay na parang feeling mo, okay na ba to o kaya ko pa ba to, is this really for me? The Magician here is telling you, yes, you can do this, you can achieve it, kayang-kaya mo to, iyong-iyo to. Ready ka na to achieve this endeavor. Nakita ko rin na meron daw mga bagay na parang ikaw lang Gemini ang maaaring gumalaw o kumilos o magpabago sa takbo ng lahat. Nobody in the outside forces can change this. Parang ang kilos mo ay ang future mo ang magdidikta ikaw. Kaya wag ka maging duwag, wag ka matakot i-try ang isang bagay, wag mong pagudahan, wag ka mag-overthink. Also, wag mo ding maliitin yung skills mo. Because yun mo si Magician dito. Lahat ng tools sa kanya and siya yung uri ng powerful being na kaya niyang i-manifest lahat ng bagay na gusto niya. From dasal to reality. So, now is the right time for you to act on your dream, act on your goals, and pursue it no matter what because you are ready, you are able, and you are capable. Okay, Gemini, napakaganda. Ikaw ang Magician sa buwan na ito. Congratulations. Kaya, wag ka na mag-alinlangan pa na gawin yung mga balakin mo because you can achieve this very, very, very quickly. Okay? Bago natin basahin ang yung napakagandang reading, let's have additional messages from a divine. Ito yung mga mensahe na pwede mong gamiting gabay o mga dapat mong pointers na pagtuunan ng pansin ngayong buong buwan na ito, Gemini, okay? First, you have grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. So, kung meron mga bagay daw na ang tawag dito, yung nagluluksa ka para sa isang bagay na nawala.
bagay na nawaglit, bagay na hindi mo nakuha, hindi mo na achieve, bagay na mga pinaghirapan mo pero para nauwi sa wala. At alam ko, dinadamdam mo pa rin siya hanggang ngayon. Sinasabi ng spirit guides mo na dapat mo daw maintindihan na may dahilan kung bakit siya nawala sa buhay mo. Probably, hindi yun yung bagay na dapat talaga mag-last sa life mo this time around, and that endeavor already served its purpose sa buhay mo. Okay? And you should learn from it. Yung mga bagay kang dapat natutunan dyan, pero don't dwell on the grief. Dahil kang bumangon and move forward, okay? Another message you have, empathy. I am open to seeing both sides of a situation. So halimbawa, hindi mo maintindihan yung isang tao tapos naguguluhan ka sa kanya o parang medyo mayabang siya o kaya basta parang feeling mo na inis ka sa kanya, may ginagawa siyang kakaiba na parang iritang-irita ka o hindi mo siya maunawaan totally. And then pag nagkaroon ka doon ng empathy o parang simpatya din, magkaiba yun, empathy and sympathy. Pero pag meron kang pangunawa, parang nakikita mo na open-minded ka do sa maaaring may pinagdadaanan din siya, and you're gonna realize na baka siguro hindi lang niya araw ngayon o baka may pinagdadaanan siya, hayaan na natin, huwag natin dibdibin, huwag natin i-big deal yung mga ginagawa niya. Ngayon para magkaroon ka daw this month, Gemini, na malawak ng pangunawa sa bawat taong nakakasalamuha mo. And that kung may pinagdadaanan ka rin, meron din silang pinagdadaanan, so that magkaroon ka din ng parang mutual understanding then with everybody in your life na para okay lang, sige, naintindihan ko, hindi mo na kailangan mag-sorry o kaya hindi mo na kailangan i-explain pa sa akin na naintindihan kita, ganyan. So para mawala din yung mga friction and also away with other people, para ikaw naman hindi mo na ibibig deal kasi naintindihan mo na baka may pergadaanan din ang taong iyon, okay? Another message, you have patience. Kailangan mo doon ng pasensya, mahabang-habang pasensya this month, Gemini. I accept that everything happens in divine order. So kung may mga bagay na parang delay o kaya akala mo ngayon makukuha pero bukas pa pala, understand that everything is working in God's perfect timing. Okay? Ang oras ni God ay oras ni God. Tayo maghihintay lamang kung kailan niya ito ipagkakaloob sa atin. Okay? We can always plan, pero dapat lagi nating tatandaan na it is God's divine plan for all of us na dapat mag-matter. Okay, Gemini? So 3 points ang kailangan mo isipin ngayong buwan na ito: patience, empathy, and grief. Tama ng iyong pagluluksa sa isang bagay. Bangon ka na and harapin mo yung bagong simula, because you can manifest another and do another thing in your life na talagang iyong-iyo ngayong buwan na ito. Okay? So start na tayo sa iyong reading. Ilan na yung major arcana dito? You have 1, 2, 3, 4, and 5. We have 5 major arcanas, mga 5 elemento na talagang malaki ang epekto sa buhay mo this month. Pwede mo itong daanan at pwede mo itong lagpasan, okay? So, nakita ko dito initially, you have the moon, you have the justice, you have the hanged man, you have the hermit, and you have the magician. Talagang dito, sinasabi ng spirit guides mo, pagkatiwalaan mo ang iyong sarili, Gemini, in the pursuit of what you want. May mga bagay kang hindi mauunawaan, may mga bagay kang parang nare-realize mo, akin pa ba to? Ito ba yung tamang daan? Ito ba yung tamang tatahakin ko? Mali ba ako ng desisyon? Mali ba ako ng sinimulan? Ito bang ginawa ko? May epekto ba sa ibang tao? Bakit na-delay? Bakit hindi umaandar? Ano ba dapat ko pang gawin? So, ito yung mga bagay na hindi mo naunawaan sa proseso ng journey mo. Pero dahil you are the magician this time, kahit ano man ang aberya o delay o kakaibang andar ng journey mo depending sa o taliwas sa iyong plano, dapat mong maintindihan na kakayanin mo, because you have this power this month. The magician, to turn things into reality, to create, to manifest, to bring out something from the extraordinary, from nothing, di ba? So, ikaw kaya mo yung dalihin mula sa langit patungo sa lupa. Kaya, huwag ka mag-alala, halimbawa may aberya o kaya hindi ka sure o kaya parang feeling mo maritong ganito, ganyan, okay lang yan, because I'm feeling that you can surpass this. Lalo na, ang ganda ng outcome mo, Gemini, this month, papasok ng July. Happiness, harmony, enjoyment, kasiyahan with your family. So pag-usapan natin yan later. So simulan na natin ang iyong reading. At the center, you have the 2 of Cups. For others na Gemini dyan na naghahangad ng pag-ibig, at nakita ko na parang ang tagal-tagal mo na naghintay, and then you're trying to manifest, sinasabi mo kay God na parang ready na po ako, open na ngayon, nakapag-heal na ako from the past, ngayon start na po ako ulit na maghanap ng potential lover. I'm seeing you getting that potential soulmate this time around sa buwan na ito. Makakamit ka ng partner, talagang swak kayo. Siguro, I'm hearing na parang hindi mo to inasahan na siya, yung taong darating sa life mo, pero naramdaman mo agad yung
attraction at saka talagang undeniable force para sa inyong dalawa. But for some Geminis dyan na hindi naman love life ang concern this June, I'm seeing here na kung ano man itong minamanifest mo about your contracts, because I'm seeing here contracts, job application, negotiation, agreements, para meron kang client-based, ito nakita ko rin client-based, for some client-based na trabaho na parang you want them to say yes, bilhin yung property mo, o makabenta ka na ng ganitong mga products, para makuha mo yung quota mo. I'm seeing you getting that. Parang smooth this time yung mga bagay na ginagawa mo. And your higher self is so happy for you. Kasi yung kung ano yung nilalaan niya para sa'yo, tinatanggap mo at yun ang ginagawa mo sa lupa. So you are very, very much aligned, Gemini, sa mga pangako at pangarap at saka direksyon na gustong tahakin ng yung spirit guide sa'yo, yung higher self mo sa'yo dito sa lupa. And mga seeing here na I don't know, parang laksa mo daw ang loob mo. Huwag ka daw matakot, huwag ka mahiya sa mga negosasyon, sa mga presentation. I don't know why. Kung ikaw nagbebenta ka ng something, dapat daw mas ilabas mo yung sarili mo, mas patunayan mo na kaya mo ibenta to. For some, I know minsan parang ang hirap makuha yung salitang oo from negotiation o kaya from job application, especially kung training ka na o kaya nandun ka na sa level na konting-konti na lang, pasok ka na, regular ka na o kaya you're on the observation para magkaroon ka na ng talagang suwak na pasok ka sa banga. Dito nakikita ko na ang sabi ng spirit guides, laksan mo ang loob mo, ibigay mo na ang lahat, huwag ka na magtira pa. Parang ngayon na pagkakataon para just to push things and see na talaga namang mapapakita mo na ikaw ang karapat-dapat dito sa contract na ito o sa agreement na ito o para dito sa talagang hinahanap nila for a certain position. I'm seeing you enjoying this, and clear communication is really, really important. Parang say it, sabihin mo, may mga bagay doon na parang huwag ka mahihiya. Kung kailangan magsalita, ganyan, in order for you to get what you want, okay? The Two of Cups being clarified by the Nine of Pentacles. Wow, dalawang beses lumabas ang Nine of Pentacles dito, magkatabi pa. Sinasabi talaga ng spirit guides mo, wow, this is really, really an abundant time for you, Gemini. Nine of Pentacles all about financial stability, financial freedom, earning something na talagang may enjoy mo for a very long time. Nakita ko dito yung parang independence sa'yo, na once makuha mo talaga tong kontrata na ito, tong trabaho na ito, o kaya itong passion na ito, yung agreement na nakikita ko dito na you're gonna be very, very happy. Because ito yung trabaho na may solid na sweldo, solid na talaga namang buwanan, and also dire-diretso. At nakita ko na makakaipon ka at may enjoy mo na yung buhay mo from now on. I'm seeing you channeling a life where dati hindi mo nabibili yung mga gusto mo, pero ngayon dahil sa opportunity na ito, kayang-kaya mo na, nakaipon ka na for yourself, pero nababayaran mo na rin yung bills, pero meron ka na rin natitira para sa sarili mo, nabibili mo na yung mga damit mo na dati hindi mo magawa because kailangan unahin yung ibang tao o unahin yung bills. Ngayon, parang may time ka na to really think for your own happiness and buy things for yourself. So, a very, very abundant and napakaswerteng blessing ito. A contract or a job that will give you the financial stability that you want in your life. Congratulations, Gemini. In the area of what you want, you have the Moon card. Ngayon, may mga bagay kang hindi naiintindihan siguro, Gemini, siguro dahil may mga trabaho o may pinipilahan ka pa na either hindi pa sure o either na parang ano ba yan, kailan ba ko tatawagan, kailan ba sasabihin sa akin, o kaya may mga ugnayan o may mga ginagawa ka ngayon ng mga passion project o direksyon sa buhay mo na parang, teka, baka mali ito. Yes, nilabang ko ito. Yes, gusto ko to. Ito yung dinasal ko. Pero teka, ano bang gagawin ko? Parang napapangunahan ka ng kaba at takot because syempre, normally, it is the phase of the unknown, di ba? Lahat naman ng bagay na unfamiliar is sobrang nakakatakot at nakakakaba. At karaniwan, may self-reflection agad yan na parang, ano ka ba, tanga ka ba, ba't mo to pinili, ba't mo to ginawa, bakit mo to sinimulan? So, there are a lot of uncertainties sa puso at isip mo, especially dito sa ginagawa mo ngayon, na parang saan ba ito patutunguhan, mapapaaral ko ba ang mga anak ko kapag ito ginawa ko? Ito bang love life ito pag pinasok ko? Is this really for me? Hindi ba ito dagdag sakit ulo lang? Kung meron mga bagay na gusto mong simulan na pasukin na endeavor this month, I'm really seeing the hesitancy at saka yung takot at kaba. I don't know why. I felt like ang dami mo na kasing pinagdaanan in the past, whether ang daming failures, ang daming heartaches, ang daming sorrows and disappointments, or regrets pa rin. Kaya siguro ang dami mong questions and you want
gusto mo na ng concrete answer eh. Para sabihin mo na sa akin kung ano totoo, sabihin mo na sa akin kung ano yung sagot para hindi na ako mag-isip-isip pa at para hindi na ako magtaka o hindi na ako mag-alinlangan, 'di ba? So, nakita ko dito Gemini, sabi ng spirit guides mo, pagkatiwalaan mo lang 'to yung proseso. Huwag ka masyadong magtanong. Huwag ka daw masyadong magtanong. Yes, that's right. What you don't know won't hurt you. So, sinasabi ng spirit guides na, okay, relax ka lang. Kung ano lang alam mo ngayon, yun lang. Kung ano yung makakaya mo today, yun lang. Huwag mo masyadong isipin yung next 3 days o next 4 days ng trabahong ito o ng gagawin mo ito. Learn as you go. Sometimes, nandun yung spontaneity at saka yung excitement and enthusiasm kapag may kasamang gulat factor, di ba, sa mga ginagawa. And then you're gonna raise, wow, ganun pala. Ang dali lang pala. May mga gulat factor ka na parang sobrang matutuwa ka because hindi mo inasahan kasi nga ang daming hindi sure, di ba? So, this is like an adventure. Talaga namang, noong una mahirap pero sa mga habang tumatagal, kakayanit mo at mag-enjoy ka na rin. Okay, Gemini? The moon cards being clarified by the Six of Wands. Yes, ngayon gusto mo lang talaga magtagumpay na yung makuha na yung sagot, makuha mo na yung resulta, malaman mo na kung anong gagawin, kung anong patutunguhan, papumunta ka doon. So yung mga questions mo, ang gusto mo lang talaga naman magtagumpay ka eh. Makuha mo yung tamang sagot, makuha mo yung initially mong pinlano for this job or for this endeavor na wala na sanang paligoy-ligoy. You just want to realize na parang, okay, I'm safe, I'm done, akin to, wala na akong dapat i-exert pa na effort, tama na nilabas kong pera, hindi ako nagsayang ng oras, hindi ako nagsayang ng pagkakataon. So, you just want to make sure na ito yung may patutunguhan at saka victory ang magiging ending nito because nakita ko din I felt the energy of pressure sa'yo, Gemini. Parang meron ba nagbibigay sa'yo dagdag pressure, whether parents mo, kapatid, pamangkin, love life, o kaya pangarap na parang feeling mo dapat ko maabot. Kaya ang laki ng pressure, mga kaibigan din, baka lagi kang tinatanong, uy, Gemini, kamusta ka na? Ano ginagawa mo this time? Ito ba yung trabaho mo? Ito ba yung gusto mong gawin? Bakit yan? So ngayon, parang ang dami mong gustong patunayan din with other people. Kaya sa mga tanong na to, parang gusto mong malaman na now kung ano yung sagot para alam ko na kung magkatagumpay ako o hindi. Kasi kung hindi ako magkatagumpay sa trabaho na ito o sa endeavor na to o sa passion project na ito, maghanap agad ako ng iba kasi ayoko magsayang ng oras. Ramdam ko yung energy na yan from you, Gemini. And now I'm seeing talaga na with all of this, I'm seeing you getting this job. Kaya wag ka na magtakot, wag ka na mag-isip masyado at wag ka na mag-overthink because a victory is here, okay? In the area of what you need, kailangan mo, in the area of what you need, keep the balance in your life, Gemini. Wag puro duda o wag puro stress mode sa trabaho. Minsan laanan mo nito ng oras sa sarili mo kahit mag-isa ka lang o kaya manood ka lang ng TV, kahit yung mga simpleng bagay na hindi na kailangan gumastos. Yung talagang time for yourself. Pumunta ka sa park, manood ka ng basketball game sa court, 'di ba? Parang yung mga ganong kasimple lang na parang relax ka lang, hindi ka na masyado nag-iisip para magkaroon ng balance yung isip at puso at kaluluwa mo sa dami ng ginagawa mo everyday. You really have to recharge, Gemini. Recharge. So that paratili yung takbo ng buhay mo at hindi ka maupos at hindi ka ma-burnout. Okay? Nakita ko rin dito, Gemini, na parang always do the right thing daw. Especially sa mga bagay na hindi ka sure o sa mga bagay na parang hindi ka sigurado ang gagawin. Parang dito sinasabi ng spirit guides mo na one step, isipin mo agad yung consequences. One step, ano kaya magiging domino effect nito? Sino maapektuhan? Anong complication ang maaaring abutin. So parang ikaw, sinasabi ng spirit guides mo na every step pag-isipan para hindi magkaroon ng komplikasyon. Ito yung pagkakataon para mag-contemplate ka parate na parang okay, ito gagawin ko. Ano kaya ang dulot nito sa akin, sa pamilya ko, o kaya sa co-workers ko pag ginawa ko itong bagay na ito. So parang cause and effect to for you, Gemini. Ang sabi ni Justice. Make sure na binabantayan mo rin yung sinasabi mo, yung mga sinasalihan mo ng mga chismisa ng mga ka-workmates o ka-group mo na baka mamaya maipit ka sa isang complicated na issue o chismis. So ngayon, just do the right thing and umiwas sa mga dapat iwasan para iwas komplikasyon. Okay, Gemini? Justice cards being clarified by the Four of Swords. Four of Swords, ito sinasabi talaga na
This time around, yes, like I said, pahinga. Magkaroon ka talaga ng pahinga. Balanse ng buhay, make sure na may mga bagay na dapat ihinto for a second, magpahinga ka, laanan mo ng oras, ibang bagay, hindi puro isa lang, para hindi ka napapagod, para hindi ka nauupos. Very, very fitting for what I've said kanina. In the area of what's affecting your current energy of the hangman dito sinasabi na noong mga nakaraan, hindi mo maunawaan kung ano nangyayari. Hindi mo maunawaan kung bakit ganito, bakit may delay, bakit may aberya, saan ba ako nagkulang, saan ako nagkamali, ako ba yung may mali o yung boss ko na o yung taong ito, ano yung proseso, saan parte ako na nahirapan o saan parte ako nagkamali para maayos ko agad, para umandar na yung mga gusto ko. Ngayon nilalabanan mo talaga yung urge din to really, parang ayaw mo na maghintay Parang ngayon gusto mo na ilaban, gusto mo na isugod, gusto mo na i-try. Because you feel like you've done a lot in the past and ngayon gusto mo na talagang subukan pa, papatungo sa mga bagay na gusto mo. Nakakapagod din minsan kung maghihintay ka lang for something na hindi talaga, parang feeling mo walang andar pero lahat na binigay mo na, 'di ba? So ngayon, sinasabi ni Spirit Guides, bumaliktad ka, isipin mo sa ibang perspektibo yung nangyari. Ano ba yung nangyari? Baka mali lang talaga yung uh, tinumbok ko na goal o tinumbok ko na option o solution. Baka may iba pang solusyon sa problema na ito para mawala agad. Nakita ko dito na dahil ayaw mo na ulit ma-stuck, ayaw mo na ulit ma-delay. Kaya ngayon talaga ginagawa mo ang lahat para makuha mo tong yes na to, tong contract na to, tong trabaho na to, kasi talaga nakikita mo yung magandang dulot sa'yo in the near future. Okay? The Hanged Man is being clarified by the Five of Pentacles. Yes. Sabi ko kanina, ayaw mo na maulit in the past, kaya ngayon nilalaban mo talaga because dati, walang pera, nag-struggle ka, o kaya walang tumutulong sa'yo, wala kang ipon, wala kang bahay, nakita ko yan, na parang ngayon, kahit may delay o kahit parang ang tagal ng andar, nilalaban mo pa rin at pilit mong minimithi itong bagay na ito at mapa-oo lang yung contract na yan, mapa-oo lang yung trabaho na yan, makuha mo lang yung matamis na yes, pasok ka na. Kasi alam mo na ayaw mo nang bumalik dito, ayaw mo nang mahirapan ulit. And nakikita ko yan, Gemini, in the near future because you have this Nine of Pentacles in the near future. Palakpakan mo na. Because in the near future, you will be very, very happy having money of your own. Meron ka ng panggastos sa sarili mo, pang-ipon, and also may share ka pa sa iba. Nakita ko dito na you're gonna sit very, very happy, enjoying yung mga pinaghirapan mo, pinagpaguran, makakapag-invest ka na, makakabili ka na ng bahay mo, o kaya kung gusto mo naman mga damit, kung ano yun talagang material things na ine-enjoy mo at gustong-gusto mong tumbukin dati pa. Nakita ko na mag-land ka sa buhay mo na walang struggle, hindi ka nakadepende sa ibang tao dahil kailangan mo sila for money o kailangan mo sila for support. Ngayon, kahit wala sila o kahit wala yung support nila, kaya mo mag-isa because you have enough for yourself. And kaya mong paikutin yan para sa sarili mo. And now, napaka-empowered mo, napaka-independent mo, napaka-financial may financial freedom ka So I'm very, very happy seeing a very wealthy, a very independent and powerful Gemini in the near future. Libre ka naman, Gemini. The Nine of Pentacles being clarified by the Knight of Cups. Wow! There will be an offer to you in the near future. Talagang stability ito. Pagkakakitaan, pwedeng alok ng negosyo, business partner, o kaya a level up in your life. Aalokin ka ng mas malaking trabaho, aalokin ka ng promotion, or aalokin ka ng ibang job na mas mataas ang sweldo kaysa sa current job mo this time. Nakita ko may pag-angat sa'yo because this offer from someone, whether a boss or a new person coming to you, giving you an opportunity of a lifetime, talaga namang set ka na. Hindi ka na mag-struggle. May pangkain ka na, may pang-ipon ka pa, may pambayad ka pa sa bills. Hindi ka mag-iisip kung paano kakain for the next month, magbabayad sa bills for the next month because this offer is life-changing. Wow, Gemini, napakaganda for you. In the area of your challenge this month, June 2025, you have a 10 of Swords. Challenge sa'yo yung mag-let go na, Gemini. Letting go of those people na nakapanakit sa'yo, ng backstab sa'yo, ng mga nanloko sa'yo, nakapanakit sa'yo talaga in the past, and you should realize na parang okay na, enough is enough na. Huwag mo nang hayaan na malugmok ka pa sa lupa, Gemini, na magtiis ka doon, na ikaw lang mag-isa doon, na yung mga tao nakapanakit sa'yo, naka-move on na, ayun. Masaya sila sa buhay nila, hindi ka nila iniisip, hindi sila malungkot o hindi sila nagsisi sa ginawa nila, pero ikaw nandito ka sa ilalim, kaya ikaw ibangon mo ang sarili mo because yung mga nararamdaman ko talaga yung mga taong nakapanakit sa'yo, wala silang pakialam, ganun sila ka-bad, Gemini. So this time around, para sa sarili mo, ibangon mo ang sarili mo, kalimutan mo na yung nangyari before because you have a brand new start here. And I'm seeing talaga na once putulin mo na yung chain of sorrow from what happened in the past, dedire-diretso ang abante mo. Okay?
The Ten of Swords being clarified by the Temperance card. Yes, ngayon talaga yung proseso mo eh. May proseso kasi talaga ito eh. Ang tagal mo tong dinadaanan eh. I don't know. Probably very traumatic or very painful talaga yung ginawa sa'yo. Kaya ngayon, ang hirap nung andar. Ano ang hirap makamove forward? Ang hirap gamutin o kaya ang hirap umandar nang hindi mo to naiisip every time. O parang may ginagawa ka tapos biglang maalala mo to, matatakot ka na gawin yung isang bagay o nahihirapan kang i-enjoy yung ibang bagay because lagi mo to naalala. Nakita ko dito, Gemini, you are protected by Archangel Michael telling you, okay ka lang, protected ka na. You don't have to worry about the future because your past will not haunt you anymore. Make sure na lagi ka daw magdarasal, taasan mo ang spiritual power mo para lalong tumatag ang iyong kaluluwa at saka magkaroon ka ng renewed power within you to really let go of this past. Okay, Gemini? In the area of your fortune, ito maganda, answers. Parating na sa iyo ang mga kasagutan sa mga bagay na tanong mo. Ang ganda, di ba? Ito sa the moon, you have questions. Sa fortune, you will get those answers. Wow. Nakita ko na parang, ano gagawin ko? Para saan yun? Para saan to? Bakit ganito? And then just this time, may kita may sagot na parang, okay. Kaya ko pala iniwan tong taong ito because. Kaya ko pala iniwan tong trabahong ito because. Kaya pala pilit kong pinilahan tong trabaho nito kahit sobrang hirap, kahit palang walang kasiguruduhan, pero biglang may nag-alok sa'yo ng trabaho. And yun pala na-realize mo, kaya pala hindi ko sinukuan because para sa akin pala yun. So, the answers to all of your questions will be given to you this month. Telling yourself to para magkakaroon ka ng bagong pundasyon sa mga panghahawakan mong mga impormasyon, panghahawakan mong paniniwala, panghahawakan mong vision of your next future, okay? Nakita ko dito na you're very, very wise, Gemini. Magiging maalam ka this time around and you're gonna be full of wisdom. Malawak na ngayon yung pangunawa mo sa bagay-bagay, okay? The Hermit cards being clarified by the Three of Pentacles. Ngayon, nakita ko na if you will work with other people or join groups or be a compelling and cooperative member of a certain group, pwede sa trabaho, sa community o sa pamilya, nakita ko na makita mo daw yung parang halaga ng mga pinagdadaanan mo. Especially pag nare-realize mo na may ambag pala ako o may pakinabang pala ako sa mga taong ito na parang vina-value ka na nila and then doon biglang lalabas yung kahalagahan and worthy of this journey. Halimbawa, mga anak mo to, bigla kang kinontak, Mama, thank you. Alam ko mahirap dyan sa Dubai. Nagkatrabaho ka everyday. Oh my God, ba't ako naiyak? Oh my God. Nagkatrabaho ka everyday and then hindi ka namin madalas makita. Thank you, Mama. Thank you for everything. Tapos bigla na-realize mo, okay. Kaya pala ako nag-sacrifice kasi para sa mga mahal ko to. Para sa kanila, para sa betterment nila. Kaya ngayon naunawahan mo yung malalim na sagot sa mga bagay na maraming tanong minsan ko bakit ako nagsasakripisyo, bakit ako nahihirapan ng ganito. Because these people will gonna make you realize the truth about your journey. Wow, Gemini, nag-emotional ako for a second dun na nakaka-touch yung part na yun. Sa mga OFW po dyan na malayo sa pamilya at saka o kahit sino naman sa Pilipinas din na malayo yung trabaho mo from your family, ibang city ka siguro na nagtatrabaho, tapos uwi ka lang buwanan sa probinsya ninyo. I want you to know na napakatapang po ninyo and napaka-dedicated ninyo, napakasipag ninyo, and yung sigasig nyo ay bibigyan ni God ng magandang reward. Okay, Gemini? Palakpakan tayo sa inyong selflessness, okay? In the area of your divine advice, ito ang payo sa iyo ng spirit guides mo. Every time na may chismis o every time na may gulo o kaya merong mga issue sa text, sa chat, sa GC, nako, wag ka nang sumali. Gemini, iiwas mo sarili mo dyan, lumayo ka, focus on your goal. Huwag ka mag-focus sa ibang bagay na para magpapadistract daw sa'yo. Nakita ko rin dito na kung may pipirmahan ka, especially here with the contracts or new jobs or new opportunity, mga payslip, mga kung ano mga documents, make sure na binabasa mo daw mabuti, be knowledgeable, be smart. Kung may mga maliliit na detalye na hindi mo naintindihan, aralin mo, itanong mo para alam mo kung ano yung pinipirmahan mo. Okay, Gemini? Napaka-importante nito. Page of Swords being clarified by the Three of Swords. Especially, ang dami mo na daw naranasan before na mga heartaches, na mga pain, na mga sorrow, na ipit ka na rin sa isang chismis before na hindi naman totoo o kaya ginawan-gawan ko ng kwento. Kaya ngayon, para hindi maulit yan, make sure na umiwas ka daw. Pag alam mo yung grupo ay mga chismis na pinag-usapan, huwag ka na mag-reply, huwag ka na mag-scene. Make sure na ilalayo mo yung energy mo sa mga chismis at saka mga bad information that will break your heart, okay? Umiwas ka na doon para hindi maulit yung dati. And also, like I've said, doon sa contracts, basahin mabuti para hindi ka ma-disappoint o hindi magkaroon ng aberya. Okay, Gemini? Yung outcome mo, napakaganda.
pag-usapan natin later, but first, sa some additional messages from the Divine, ano pa yung mga karagdagan nilang paalala para sa'yo sa buwan na ito, Gemini, okay? First, you have older woman dealings or relationship with an older woman. Baka lola mo ito o nanay o kapitbahay na matanda na babae. Baka kailangan mo silang kausapin, kamustahin. Baka meron kang concern sa kanila o sila ay may concern sa'yo. Kailangan mong ayusin yan, okay? Another message here, good news. Wow! May good news ka na paparating. Congratulations. Another message, meron ka ding staff. You will be taken care of in difficult times. Kung nahihirapan ka ngayon, aalagaan ka doon ng tadhana ng spirit guides mo, merong sagot sa iyo at merong assistance, okay? Another message, you have crib, birth or conception of a child or enterprise. O meron daw mabubuo na baby baka sa family ito. O kaya may negosyo o kaya endeavor na sisimulan mo this time. Congratulations. Another message, you have door. Opportunities are waiting for you. Napakaswerte naman ito. You have good news. You have alalayan ka daw sa pangailangan mo, meron kang bagong silang na sanggol o kaya bagong silang na negosyo o pagkakaabalahan, and then meron ka pang opportunities knocking on your door for you. Wow, napaka-abundant nito para sa'yo, Gemini. Another message, you have barrel. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Sa panahon ngayon, siguro ito talaga yung nararamdaman mo. Kailangan kumayod, kailangan kumita ng pera. Yun yung mga bagay na talagang nararamdaman mo this time. Ayan, tumalo na siya. You have psychic ability, trust your intuition. Kung meron ka nararamdaman, pagkatiwalaan mo daw yung mga kutob-kutob mo, okay? Especially kung may nararamdaman kang off with someone. Dog, close up pleasure with a close friend. Time na to para kaibiganin o magkaroon ka ng quality time with your friends, especially those genuine friends. Caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. Kung nahihirapan ka ngayon, huwag ka mag-alala kasi magbabago na daw ang lahat. Okay? Hindi to laging ganito. Everything will change. A new day is a new opportunity for change. Okay? Another message, you have star. Guaranteed success. Wow, may good news ka na. Meron ka pang guaranteed success. Congratulations, Gemini. Especially in your outcome, guaranteed success talaga. Good news for the family. You will get that job. You will get that opportunity. Mabibili mo rin dapat mong bilhin. Especially dito, 2 beses lumabas yung 9 of Pentacles. Money, financial freedom, financial stability, independence, getting what you want, enjoying the life that you want, and things that you want for your life. Mga pinaghihirapan mo, nakikita mo sa paligid mo, na-enjoy mo sila. Hindi lang puro labas-labas ang pera, may napupundar ka din. So dito nakita ko bahay, lupa, pag-aral ang mga anak, healthy kayo buong pamilya, okay ang relasyon nyo, walang away, walang gulo, lahat na pa-provide mo yung needs nila. So this is really a happily ever after card na talaga namang madadala mo papasok ng July. So Gemini, i-embrace mo ito, i-manifest mo ito para matupad sa outcome mo. I'm seeing you getting there and enjoying it. Kaya naman, daanan mo talaga lahat ng ito para makamit hanggang outcome. Okay? The 10 of Pentacles being clarified by the 4 of Wands. Wow, this is enjoying a threshold, meeting something. Parang meron kang matutupad this month. Whether bibili ng bahay, may ikakasal, may mabubuntis, may mga anak, merong binyagan, a celebration. This is a celebration for stability of the family. Nakita ko na parang set off ka talaga. May pera kayo, may panggastos kayo, may ipon, makapag-aral lahat, everything is fine, everything is okay. Celebration of a stability for your family, happiness, continuous happiness. Wow, Gemini. This is a very, very blessed. Probably, this is your best reading from me. Monthly reading para sa inyo, Gemini. Wow, congratulations. This is your June 2025 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.